Mahal na puso ni Jesus, kami ay kukupin. Akitin ang puso namin, ng grasya mo'y kamtin. O Kristo'y dinggin, aming panalangin. Laging ang tinig ang puso namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo po ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Halina't magsisimula tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos ang kaisa, ayon sa lupa'y kapayapaan. Pinupuri ka, ibilang karangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rinang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanya ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Dasal po natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga nagpapamisa ngayon, at ang mga kasama natin sa pagsisimbahan. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa pagkaparangal namin sa puso ng anak mong minamahal, ngayong ginugunita namin ang kanyang pag-ibig na aming pinakikinabangan. Kami naway pagngitabating madaluyan ng nag-uumapaw na batis ng mga biyayang iyong bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Kayo ay bansang nakatalaga sa Panginoon. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging Kanya.
Pinili niya kayo at inibig hindi dahil sa dami, pagkat kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa inyong mga pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng mga Faraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Alalahanin niyo ang Panginoon ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa Kanya. At ipinadadama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salinlahi. Nililipol niya ang lahat ng sumusuway sa Kanya. Hindi makaliligtas sa Kanya ang parusa, ang lahat ng hindi sumusunod sa Kanya. Kaya sundin niyo ang kautusan at mga tuntuning ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Pag-ibig mo'y walang mali hanggang sa bayan mong nagmamahal. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw ang aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Ang Panginooy humahatol, ang gawad ay katarungan, natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin, ang kahangahangang gawa na saksihan ng Israel. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Kay ganda ng kalooban, mahabaging itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig ay na may lubos. Kung siya'y ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga pinakamamahal, iyamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-ibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang espiritu. Nakita namin at pinatutuhanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos at ang Diyos namay nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig, ang nagpapatuloy
na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang kinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ng aking pamatok at maggaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Lahat tayo nangangailangan ng pahinga sapagkat pare-pareho tayo napapagod sa trabaho, stress, sa pag-aalala. Unfortunately, marami sa atin ang naghahanap ng pahinga sa mga maling bagay, sa mga maling sitwasyon, pagkakataon at maging sa mga maling tao. Kaya sa halip na mapahinga, minsan mas napapagod pa. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang pag-aalok ng ating Panginoon ng pahinga. Ngayong sineselebrate natin ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso niya. Notice that, hindi siya nag-alok agad ng solusyon, possible immediate solution para sa ating mga problema na sa palagay ko ay pinupunti rin natin kapag tayo nagdarasal sa Kanya. Hindi niya sinabing, bibigyan ko kayo ng pahinga, alisin ko ang inyong mga problema, bibigyan ko kayo ng pera, paggagalingin ko kayo sa sakit ninyo, aayusin ko ang pamilya ninyo, patitinuin ko ang asawa mo, papagbaguhin ko ang anak mo, kukunin ko na yung kaaway mo. Hindi eh. Hindi siya nag-offer ng kahit ano, kahit sino. Ang in-offer niya, agad ay ang sarili niya. Kaya nga, lumapit kayo sa akin. Come to me. Sapagkat ang tunay na pahinga ay wala talaga sa iba, kundi nasa sa Kanya. Isipin po ninyo kung ang tunay na pahinga ay nasa pera, nasa kagandahan ng buhay, ng karir, ng trabaho, ng negosyo, nasa pagiging maayos ng pamilya, nasa magandang kalusugan. Sana marami na sa atin ang tunay na masaya. Hindi na sana mauuso yung mga vacation leave na yan, yung mga long weekend na yan, hindi na sana natin pananabikan, hindi na siguro masyadong kikita yung mga therapy or wellness or counseling na yan. Kasi
Marami nang magiging tunay na masaya eh. Pero alam naman po natin, lalong-lalo na ngayon, mas tumataas ang kaso ng mga na-stress, na burnout, nadidepress, mas nagiging intense. Kaya mas nagiging masidhi din ang pangangailangan at paghahanap ng tao ng totoong pahinga o rest. Naalala ko tuloy yung isang tao na nagsabi sa kanyang katrabaho, "Pre, sa palagay ko kailangan mong mag-leave. Magbakasyon ka muna sa malayong lugar para mawala ang pagka-burnout mo." At sumagot sa kanya ito, "Gusto ko rin sana pre, kaya lang ang budget ko pang staycation lang sa kama ko habang umiiyak ako." Kawawa naman. Pero ang totoo, hindi naman talaga dapat na maging magastos at mahirap ang pagpapahinga. As a matter of fact, hindi na natin kinakailangan pang gumasta o ang hirap na maghanap pa. Sapagkat ang pahingang ito, narinig natin, ay binibigay namang libre ng ating Panginoong Kristo. Nandiyan lagi yan. Ayaw lang natin tanggapin talaga. At ang isa sa mga nakikita kong dahilan ay ang maling pananaw natin tungkol sa pahinga. As a matter of fact, baka may ilan sa inyo dito ang nagtatanong na sa isipan nila, lumalapit naman ako sa Kanya. Nagsisimba naman ako, nagdarasal naman ako. Nangumpisal na nga ako eh. Nagbabago na nga ako eh. Pero bakit ganun pa rin? May mga problema pa rin ako. Eh siguro po magandang balikan natin yung ebanghelyong binasa natin. Kasi kahit sipat-sipatin po natin na kung ilang beses ito, wala po tayong makikita rito na ipinangako ni Kristo ay ang pahinga na kawalan ng problema. Kahit na po isama pa natin ang buong Biblia, ang buong banal na kasulatan. Baka kasi isipin natin dito lang hindi nangako si Kristo ng kapahingahan in terms of kawalan talaga ng problema. Promise, wala po tayong makikita. Manapa ang ulit-ulitin niya sa atin na mahal niya tayo, na hindi niya tayo iiwan, na hindi niya tayo pababayaan. At yun ang inaalok niyang kapahingahan. Yun ang tunay na kapahingahan. Yung paniniwala natin na mahal tayo ng Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Kaya may mga problemang po pwedeng mangyari sa buhay natin, but for as long as we know and we believe na hinahawakan tayo ng Diyos sa kanyang mga kamay, alam natin we are in good hands, hindi niya tayo pababayaan at makikita natin kung paanong kikilos sa ating buhay ang kanyang mga kamay. So much so na kahit yung mga problema natin, sabi ko nga, ay po pwedeng maging blessing. Yan ang sabi ko sa kaibigan ko na mag-asawa si Darlene at Erwin na tumutulong sa maraming mga simbahan. Sa kabila nito, may mga naranasan pa rin mga problema. Sabi ko, ang problema talagang natural yan kasi nabubuhay tayo. At kasi ayaw din ng demonyo yung ginagawa natin. Kaya binibigyan din tayo ng maraming problema ng mga demonyo para i-discourage, i-disappoint tayo. Basta laban lang. For as long as alam natin at nararamdaman natin that God is helping us through, yun ang mahalaga. Yun ang kapahingahan na sinasabi sa atin ng ating Panginoon sa ating ebanghelyong napakinggan. Pansinin po ninyo, sabi niya, bibigyan pa rin naman niya tayo ng pasanin, di ba? Pero maginhawang dalhin. Kasi nga, kasama na siya sa pagkapasan ng mga pasanin natin. You see, hindi naman nakapapagod talaga ang mga problema, pati na ang mga responsibilidad at pananagutan natin. Sapagkat in the first place, alam natin na yan ay given eh. Given na yan bilang pare, given na yan bilang madre, given na yan bilang ikaw ay magulang, given na yan bilang ikaw ay panganay na anak, given na yan bilang isang politiko o isang lingkod bayan. Besides, gagawin pa rin naman din natin ang lahat para sa ating minamahal, di ba? So hindi talaga ang mga problema, hindi talaga ang mga responsibilidad at pananagutan ang siyang mabigat, ang nakabibigat ay kapag sa tingin natin, tayo na lamang talaga ang nagdadala ng lahat ng bigat. Kaya nga lagi kong sinasabi na kahit may breadwinner sa pamilya, may role pa rin ang bawat isa. May maiambag pa rin ang bawat isa. Hindi yung pagod na nga sa kakatrabaho yung breadwinner ng pamilya. Pag uwi niya, siya pa rin ang lahat. Siya pa rin ang magliligpit. Siya pa rin ang magluluto. Siya pa rin ang maglalaba. Kung hindi kaya ng ibang miyembro ng pamilya, edi siya talaga. Kung mga bata pa at kung may sakit, di ba? Siya talaga. Tanggap niya yon. Pero yung alam niya na dapat ay may katuwang siya na able naman, pwede naman, pero hindi siya tinutulungan, sakit yon. Pagod na nga. Sa pinakapagod pa natin ipapasa yung iba. Diba? Maawa naman tayo sa kanya. Hindi naman natin siya kasambahay.
Manapa siya ay ating kasama sa buhay. At ikaw ay kasama din niya. Pamilya nga kayo, di ba? Huwag mo namang iparamdam sa kanya na wala siyang kasama kahit nandyan ka. Gayun din naman, malaking tulong kung tayo magpapakatino na. Kung tayo ay iiwas na sa problema, sa bisyo, sakit ng ulo. Malaking tulong yun para sa breadwinner ng pamilya. Hindi yung pagod na nga yung katawan niya, pati ba naman yung kaluluwa niya. Papagurin pa natin. Mas mahirap yun at walang gamot doon. Pagod ng katawan, may mga gamot dyan, pero yung pagod ng kalooban, walang gamot dyan kundi ang Panginoon lamang. Na kung minsan, pwede rin lang hindi ma-realize yun. Lalo pat sa atin nila unang hinahanap yun dahil pamilya nga tayo. Binigay tayo sa isa't isa ng Panginoon. Sabi ko nga pinakamahirap na problema ay pamilya. Dahil ang Diyos ang siyang nagbigay sa atin sa isa't isa. Kaya't yung pagod ng kaluluwa na ang Diyos lamang ang makalulunas, pwedeng hindi rin makita ng isang taong pagod na ang kaluluwa. Lalo pat hindi niya ito maramdaman, hindi niya maramdaman ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang sariling pamilya. Kaya nga yung dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus ay inaaniyahan tayo ng Panginoon na sa Kanya talaga tayo humanap ng pahinga. Pahinga ng katawan natin, lalong-lalo na ng ating kaluluwa. Because people may fail us kahit na yung mga taong inaasahan natin at sa atin ay mahalaga. Pero ang Diyos hindi. Hindi magbabago ang kanyang pagmamahal sa. Isipin na lamang po ninyo, ilang beses na po ba tayong nakasakit ng kalooban ng Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. Pero binibiyaan pa rin niya tayo hanggang ngayon. Kasi nga, hindi magbabago ang pagmamahal niya. Yan ang sinisimbolo ng kamahal-mahalang puso ni Jesus na kahit puro tinik ay nagliliyab. Ang isa sa ibig sabihin ay kahit nasasaktan ay patuloy na nagmamahal. At yung pagmamahal na yan ay patuloy sa ating inaalok at ibinibigay. Kaya makakasigurado tayo ng kapahingahan na inaalok ni Kristo. At yun ay ang kasiguraduhan na hindi natin haharapin ang anumang problema na mag-isa. Lagi natin siyang kasama. Ito sana ang uri ng pahinga na ipagdasal natin sa ating banal na misa. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Alam Diyos. kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong sapagkat anak niya ako. diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos ang samo sapagkat ko. alam niya ang sitwasyon. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, sinabi mo rin sa Ebanghelyo na kami dapat ding tumulad sa mga bata. Yung kalooban ng bata na nagtitiwala. Yung batang mahimbing na nakakatulog kahit kumukulog, kahit bumabagyo, kahit maingay. Basta't nasa tabi siya ng nanay o tatay niyang nagmamahal sa kanya. Nandun yung kapanatagan niya, nandun ang kapahingahan niya. Tulungan mo rin po kami na maramdaman ito. Tulungan mo po kaming manalig sa pagmamahal mo. Hallelujah! Hallelujah! Sapagkat napapagod na kami sa problema, sa pag-aalala, sa takot at lungkot na aming nadarama. Siya ay muling babalik sa hindi kanya iiwan, hindi kanya pamabayaan. Ilang beses niyang sinabi yan, Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang
upang tayo ay kunin, tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo kapag ang iyong buhay ay nasa kaniyang mga kamay. Aalagaan ka niya, poprotektahan ka niya, gagabayan ka niya kung lalapit ka kay Jesus. Gawin mo kung ano yung dapat mong gawin hanggang sa makakaya mo. Pagkatapos, pagdating ng gabi, matulog ka ng mahimbing after entrusting everything to God. Siyang magpapatuloy ng ginagawa mo, siyang magpapaganap nito ang kukumpleto. Siya rin ang magpupuno ng mga kakulangan mo. Siya ang gagawa ng mga bagay na hindi natin kayang gawin dito. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may katlong araw ay nabuhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluluknok sa kanan ng Diyos sa amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ang tinapay na ito, sana'y basbasan mo, upang ang buhay na ganap ay kamtin ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko, at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay, aming pinagpaguran, maging aming buhay tanging sa'yo lamang. Sa'yo lamang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang di malirip na pag-ibig ng anak mong pinakamamahal upang sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan, ang inihahain namin ay maging kalugod-lugod na mga alay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili nang kami matubos, kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang taglirang sinibat, dugot tubig ay masaganang dumanak. Kaya't sambayanan mo'y dito na baanag. Ito'y ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniali namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simpang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit nating panalangin ng ating mga kakilalang yumaon. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lasal at ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pag-upuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga
sala sa amin at huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace be. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaaniyahan. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Lubos na nakalimutan, pag-ibig mo ang kasagutan. Diyos ko, ang buhay ko ay laan sa'yo. Walang ibang ninanais maliban sa pag-ibig mo. Diyos ko, gawin mong muli ako sa'yo. Muling ipaubaya ang sarili sa iyong pagkalinga. Muling ipaubaya ang sarili sa iyong pagkalinga. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pag-alabi nawa ang pag-ibig sa aming kalooban sa pag-asalo sa pagmamahal mo sa pakikinabang at sa aming pag-akit sa iyong anak araw-araw. Matutuhan nawa naming makilala siya
sa katauhan ng aming mga kapatid sa iyong sambayanan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo ay tinurin mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay wag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luha ay pumata. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pagkikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad siya ay nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa walang sawa niyong pagtitiwala sa pagbibigay po ninyo ng tulong na nagiging dahilan para wala din po tayong tigil sa pagkapagawa ng chapel. Nasa pang-5 at pang-6 na po tayo sa pagtulong sa simbahan in general, sa gayon din sa iba't ibang mga parish at individuals and institutions. Kaya marami pong salamat sa inyong tulong. Thank you po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsindang sa kalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa amin at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang